Ngayon, simulan na natin ipagpatuloy ang mga huling episodes ng Katapusan ng Mundo series na ating pinag-aaralan. Simulan natin sa konting review na napag-aralan natin sa Part 15 series. Napag-aralan natin sa Part 15C na ang huling paghukom ay nangyari pagkatapos ng 1,000 taong paghahari ni Kristo at ng Iglesia dito sa daigdig. Ito ay huling hantungan ng mga taong hindi maliligtas bago pumasok ang eternity. Ang lahat ng tao sa mga dispensation ay hinatulan mismo ng ating Panginoong Hesus ayon sa kanilang mga ginawa. Hinatulan sila ayon sa kanilang mga gawa dahil ginusto nila na sila ay hatulan ayon sa mga gawa imbis na sa biyaya ng kaligtasan. Ito ay sa bawat dispensation o kapanahunan. Ang dispensation ng Millennial Kingdom ay nag-iisang dispensation na posibleng may pumasa sa final judgment dahil ang kaligtasan dito ay napakadali. Sumunod lang kay Kristo during millennium ay sapat na. Ito ay sa panahon ng paghahari niya ng literal dito sa daigdig sa trono ng Jerusalem. Pagkatapos ng 1,000 taon, nalaman natin kung sino yung naligtas at hindi naligtas. Yung hindi naligtas ay yung mga laksa-laksang tao na lumusob sa Jerusalem laban kay Kristo noong millennium. Sila ay nalinlang ni Satanas na nagrebelde kay Kristo after ng millennium. At yung naligtas ay yung mga taong ililipat sa bagong langit at bagong lupa, which is ito nga yung pag-uusapan natin sa Part 16B. Isa pa sa napag-aralan natin sa Part 15C, verse by verse, ayon sa Bible na yung Hades o yung temporary hell ay nasa kalagitnaan ng daigdig. At ang daigdig ay ginunaw ng Diyos sa pamamagitan ng apoy. May mga misteryosong sinasabi ang Biblia regarding kung ano ang connect ng planetang Earth sa impyerno. Ngayon, ayon sa Revelation chapter 20 verse 14, na yung daigdig ng mga patay o yung Hades ay itinapon mismo sa lake of fire. Pero yung Hades na ito ay nakalocate sa gitna ng planetang mundo. Ngayon, ang tanong, di kaya yung planet Earth mismo ang itinapon sa lawa ng apoy? Dahilan kung bakit sinasabi ng Biblia na ginunaw ng Diyos ang mundo sa pamamagitan din ng apoy. Na yung mundong ito ay balang araw ay magiging impyerno naman talaga. Disclaimer lamang po, hindi naman po ako sigurado sa part ng theory na ito, na yung Earth ay mismo ang magiging hell balang araw. Ito'y duda ko lamang dahil ito ay ayon sa pagtagpi-tagpi ng ating pag-aaral ng Book of Revelation. Ngayon ang tanong, ano ang mangyayari pagkatapos magunaw ang mundo? Ano ba yung bagong Jerusalem at lahat ba ng tao sa eternity ay glorified body? Sa episode na ito, sasagutin natin ang unang tanong na ano ang mangyayari pagkatapos magunaw ang mundo. Ang Revelation chapter 21 ay natitirang chronological chapter sa Book of Revelation. Ang chapter na ito ay napaka-specific kung ano ang literal na mga bagay na makikita natin sa eternity. Makikita natin mismo sa buhay na walang hanggan. At ito ay magpapatuloy sa chapter 22 na siyang kasunod nito. Ngayon, basahin natin ang bawat verses. Payag, chapter 21, verse 1. Pagkatapos nito, nakita ko isang bagong langit at isang bagong daigdig. Wala na ang dating langit at daigdig. Wala na rin ang dagat. Maliwanag sa verse na yan na may katapusan talaga ang mundo. Maraming taong hindi nagbabasa ng Biblia ay nagsasabi na wala raw katapusan ng mundo. Ngunit sa verse na yan, nagpapakita na mawawala ang planetang mundo at papalitan ng bagong planeta. Bagong lupa means bagong planeta. Ito po ay literal at hindi po to espiritual. At sinasabi diyan na bago na rin ang langit, meaning ang bagong lupa ay nakatira sa bagong universe.
bagong galaxy at bagong solar system. Sa madaling salita, nasa bagong planeta na tayo at bagong solar system during eternity. Dapat kasi natin maintindihan ang sinasabi ng siyensya na ang universe are consists of galaxies and galaxy are consists of solar systems. Solar system are consists of revolving planets. Kaya ang nakita ni Juan ay posibilidad na lilipat ng Diyos ang sangkatauhan sa bagong planeta, bagong solar system at bagong galaxy. Yun ang dahilan kung bakit sinabi ni Juan ang bagong langit at bagong lupa. Ito po ay literal, hindi po espiritual. Literal na literal po ito, mga kababayan. At sinasabi sa verse na yan na yung bagong planetang mundo ay wala ng dagat. Meaning ang planetang ito ay puro kalupaan at walang dagat. Ngayon, may paliwanag din ba ang siyensya na posibleng manirahan tayo sa ibang planeta? Well, sa panahon natin ngayon, ayon sa siyensya, gamit ang modern James Webb, marami nang nadidiskubring exoplanets na maaring habitable pa kaysa sa planetang Earth. Nagpapatunay na posible talagang mangyari ang sinasabi ng Revelation chapter 21. Ayon sa mga scientists, ang halimbawa nga dito ay gaya ng Gliese 667 at Kepler 452b. Ang mga exoplanets na ito ay kapareho din ng planet Earth na nag-orbit sa habitable zone. Basically, ang bawat planeta ay umiikot sa araw nito, which is ang tawag dito ay yung solar system. Kapag habitable zone, meaning hindi mainit na orbit zone at hindi rin malamig na orbit zone. Gaya ng ating solar system, ang planetang mundo ay umiikot din sa orbit ng sun. Sa habitable zone nito mismo, na kayang mabuhay ang mga nilalang sa planetang ito. Gayun din ang mga nadiskubre ng mga scientists na gaya ng Kepler's planet at Gliese planet. Sila yung mga planeta nag-orbit sa habitable zone ng solar system na ito. Kaya posible talaga na hindi lang ang planetang mundo ang habitable planet. Maraming planeta sa buong universe ang nadiskubre na ngayon ng mga habitable planets. Ito ilan lamang sa marami pang mga habitable planets na nadidiskubre ng mga scientists ngayon. Pagpapatunay na totoo ang sinasabi ng Biblia at posibleng totoo na maninirahan tayo sa bagong langit at bagong lupa, bagong solar system at bagong planeta. Pahayag chapter 21 verse 2. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit, buwat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Maganda ang bihis at handa na siyang pagsalubong sa lalaking kanyang mapapangasawa. Sa verse na yan, may dalawang katanungan ng ating sasagutin. Una, ano ang bagong Jerusalem? Pangalawa, bakit hinalintulad sa babaeng ikakasal ang bagong Jerusalem? Una, ano nga ba ang basic na impormasyon sa bagong Jerusalem? Ayon sa verse na yan, ito daw ay isang lungsod. Kapag sinasabing lungsod o city, ito ay consist ng mga building, mga bahay, mga kalye at mga tao. Meaning ito ay literal na city. Hindi ito pantasya, hindi ito espiritual, kundi ito ay totoo at literal. Nahahawakan, nakikita ng mga mata, naaamoy ng mga mortal na tao. Isang literal na lugar gaya ng mga syudad dito sa planetang mundo. Sa mga oras ito, ang syudad ng bagong Jerusalem ay nasa langit. Kung babasahin natin ng Hebreo chapter 11 verse 16, ngunit ang hinahangad nila ay isang lungsod na higit na mabuti, ang lungsod na nasa langit. Kaya naman hindi kinahiya ng Diyos na siya'y tawaging Diyos nila sapagkat sila'y pinaghahanda niya ng isang lungsod. Hebreo chapter 12 verse 22, sa halip ang nilapitan ninyo ay bundok ng Sion at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. So may Jerusalem pala sa langit, ayon sa verse na yan. Sa mga verse na yan, nagpapatunay na may literal na syudad sa langit. At ang nakatira dito ay ang Diyos mismo at yung hindi mabilang na anghel. Kilalang kilala ito sa bagong tipan na ikatlong langit.
Ngayon ang tanong, ang Diyos lang ba at ang anghel ang nakatira sa bagong Jerusalem na ito? Well, meron pang isang clue kung sino yung mga mayayaman sa lungsod na ito. Remember, ito ay lungsod. So marami ritong naninirahan. At dito papasok yung ikalawang katanungan na bakit hinalintulad sa babaeng ikakasal ang bagong Jerusalem? Ayon sa Biblia, lalo na sa Book of Revelation, kapag po sinabing babaeng ikakasal, ito ay tumutukoy sa church na tinatawag din na Bride of Christ. Ngayon, ano ang connect ng New Jerusalem sa Bride of Christ? Well, basahin po natin ang verse na ito na sinasabi mismo ng ating Panginoong Hesus. 1 chapter 14 verse 2 to 3, Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong papunta ko roon upang ipaghahanda ko kayo na matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Ayon sa sinasabi ng Panginoon diyan na pupunta raw siya sa bahay ng kanyang ama. Ang tanong, saan ba pumunta si Jesus pagkamatay niya? Di ba sa langit? Kaya yung bahay ng kanyang ama ay nasa langit. At ayon din sa ating Panginoon, yung maraming silid na nabanggit diyan ay bahay daw ng kanyang ama. Meaning maraming silid ang bahay ng kanyang ama. At yung silid na nabanggit diyan ayon sa King James Version na siyang malapit sa tunay na salin ng Greek ay mansions. Ibig sabihin ang tahanan daw ng kanyang ama ay maraming mansyon. Kung maraming mansyon ito, meaning maraming building. Kapag maraming building, logically ito ay malaking city. Di kaya sinasabi ng ating Panginoong Hesus dito yung tahanan ng kanyang ama ay isang lungsod na maraming mansyon na tinutukoy na bagong Jerusalem mula sa langit? Well, makes sense na ang binabanggit ni Hesus dito ay maraming silid o mansyon yung bagong Jerusalem na binabanggit sa Revelation chapter 21 na pinag-aaralan natin. Kaya ang big idea dito ay yung Diyos na binabanggit sa Revelation chapter 21 ay tahanan mismo ng Diyos Ama. At sa araw ng rapture, dadali ni Jesus ang lahat ng mananampalataya sa bagong Jerusalem na nasa langit ng punong-puno ng mansyon. Dahil siya mismo nagsabi na dadalhin daw tayo sa bahay ng kanyang Ama. At maliwanag din doon na doon daw tayo titira. Meaning, ang idea din dito kapag si Jesus ay bumalik sa araw ng rapture, isasama niya ang kanyang church sa lugar na maraming mansyon na tahanan ng Diyos Ama, which is ito nga yung bagong Jerusalem. Kaya makes sense na ang New Jerusalem ay tirahan din ng kanyang church. Ngayon, balik tayo sa tanong na bakit hinalintulad sa babaeng kakasal ang bagong Jerusalem. Ayon sa Revelation na ang church ay tinatawag na the Bride of Christ. Kung babasahin natin muli ang Revelation chapter 19 verse 7, Let us rejoice and be glad and give Him glory, for the wedding of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. Kapag sinabing kordero ay si Christ, at kapag sinabing His bride ay ang kanyang bride. Kaya dito nabuo ang salitang Bride of Christ. Ngayon ang tanong, sino ang Bride of Christ dito? Well, proper hermeneutics, ang sagot dito ay yung sumusunod na verse. Verse 8, Fine linen and bright and clean was given her to wear. Fine linen stands for the righteous acts of the saints. Ang sabi diyan, yung damit daw ng Bride of Christ ay sumisimbolo sa righteousness of the saints. Meaning, ang Bride of Christ are the saints. Obviously, kapag sinasabing saints, ito ay mga Kristiyano, mga mananampalataya, mga naligtas, ang church na kanyang bride. Meaning, ang Bride of Christ ay ang church o yung mga naligtas sa dispensation natin. At ang mga naligtas daw na ito ay maninirahan sa mga mansyon sa tahanan ng Diyos Ama. Yun ang dahilan kung bakit inalintulad ang New Jerusalem sa babaeng ikakasal dahil sa New Jerusalem nakatira ang church o ang Bride of Christ. Hindi lang ang Diyos Ama ang nakatira, hindi lang ang laksa-laksang anghel ang nakatira, kundi dito rin nakatira ang mga Kristiyanong may kanya-kanyang mansyon ayon sa sinasabi ng ating Panginoong Hesus. So maliwanag na sa atin na ang New Jerusalem ay hindi po mga Hudyo lamang.
kundi yung mga Christians na consist of saved Jews and saved Gentiles, mga raptured saints at tribulation saints. Marami ang nagtuturo ng eschatology na yung New Jerusalem daw ay Hudyo lamang daw. Porke ba sinabing Jerusalem ay Hudyo na? Kaya nga siya tinawag na New Jerusalem dahil to give honor lang sa Old Jerusalem or sa Israel dito sa mundo. Dahil ang Judaism, ang bansang Israel ay ang mga tao na sumulat ng Biblia. Sa kanila nagpakilala ang tunay na Diyos at sa kanila isinilang ang ating tagapagligtas na ating Panginoong Hesus. Remember, ang mga Old Testament prophets, si Jesus at ang mga apostol ay Hudyo. At sa end times, malaki ang role ng mga Hudyo. Kaya sa eternity bilang parangal ng kanilang sakripisyong ikalat sa buong mundo ang mabuting balita ng kaligtasan sa kanilang Biblia. Ipinangalan sa mga Hudyo ang syudad na siyang tahanan ng Diyos. Kaya ito tinawag na Bagong Jerusalem to honor the nation of Israel. More on this topic sa part 16b. Ngayon, ang lungsod na ito ay bababa mula sa langit patungo sa bagong planetang mundo. Ang bagong lupa ay tatawagin pa ring Planet Earth o mundo, na siyang dahilan kung bakit sa King James Version tinawag din siyang New Earth. Dito daw bababa yung New City of Jerusalem na mula sa langit. Ngayon ipagpatuloy po natin ang verse. Pahayag chapter 21 verse 3. Narinig ko isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nilang palagi ang Diyos at siyang magiging Diyos nila. Ayon sa verse na yan na yung New City of Jerusalem na ito ay mula sa langit ay tahanan ng Diyos. Sa madaling salita, ang syudad na ito ay bahay ng Diyos mismo. Bahay mismo ng Diyos Ama. Harmonize sa sinasabi ni Kristo na bahay daw ng kanyang Ama. This is God's home. At maliwanag sa senaryo na yan na for the first time in the history of mankind, ang Diyos at ang tao ay magsasama na sa iisang tahanan o iisang syudad. Makikita na siya na mukhaan at literal na makakapiling na ng tao magpakailanman. Na hindi kagaya nung nasa lumang mundo pa lang tayo, hindi natin nakikita ang Diyos. Ang New Jerusalem ay nasa langit at tayo ay nasa planetang mundo. Ngunit sa bagong langit at lupa, literal na natin makikita mismo ang Diyos dahil nasa iisang planeta na lang tayo at nasa iisang syudad sa mga glorified bodies. Pahayag chapter 21 verse 4. At papahirin niya ang bawat luha ng kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati at pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Ayon sa verse na yan, inilarawan ni Juan kung ano ang magiging kultura ng bagong langit at bagong lupa. Ngunit inilarawan niya ito kabaligtaran sa kultura ng ating mundo ngayon. Ang kultura ng mundo ngayon ay puno ng hinigpis at luha, kamatayan, kalungkutan, sakit at problema. Ngunit sa bagong mundong darating ay kabaligtaran ang inilarawan ni Apostol Juan. Ito ay wala ng luha, wala ng kamatayan, wala ng kalungkutan, wala ng iiyak, wala ng sakit. Ngayon, ano bang dahilan ni Apostol Juan? Bakit inilalarawan niya ito sa baligtad na paraan? Marahil ito ay tanging paraan para ipaunawa ni Juan sa atin kung ano talaga ang kultura o sitwasyon ng mga mamamayan sa bagong langit at bagong lupa. Kasi naranasan na natin sa mundo ang pakiramdam ng kalungkutan, pakiramdam na may sakit, pakiramdam na may pag-iyak, at hindi maiiwasang kamatayan ng ating katawan. Kaya pinakita ni Apostol Juan na ang kabaligtaran ng tunay na pangyayari dito sa daigdig. Na wala ng luha, wala ng kamatayan, wala ng kalungkutan, wala ng iiyak at wala ng sakit. At ayon sa verse na yan, sapagkat lumipas na ang dating bagay. Kung bakit sinabi ni Juan na sapagkat lumipas na ang dating bagay, na wala ng luha, wala ng kamatayan, wala ng kalungkutan, wala ng iiyak at wala ng sakit dahil lumipas na ang lahat ng bagay. Past is past, ika nga. Move on na. Binago na ng Diyos, new beginning na talaga.
Meaning, yung lumang langit at lumang solar system at lumang daigdig o planetang mundo ay lumipas na. Wala na, tapos na, lahat ay bago na. Kaya ganito ang sinasabi sa verse 5. Pagkatapos sinabi na nakaupo sa trono, pagmasdan ninyo, binago ko na ang lahat ng bagay. Ang sabi dyan, walang bagay na nasa nakaraan ang dadalhin dito sa eternity. Lahat ng bagay sa eternity ay puro brand new, puro bago. Yan po ang eksaktong sinasabi sa verse na yan. Tapos na mga pangyayari sa lumang mundo, lumang buhay at simulan ng bago at tunay na buhay ng sangkatauhan. History na lang po ang nangyari sa lumang mundo. Isang kwentong nakaraan na lamang, natuto na tayo na kung gaano kaimportante ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya madalas po natin narinig sa mga mangangaral na ang buhay sa daigdig ay temporary lamang kumpara sa eternity. Eternity na hindi maubos-ubos ang trilyong-trilyong taong buhay sa bagong langit at bagong lupa. Kumpara dito sa kasalukuyang mundo na tuldok lang ang buhay. Ito na nga yung panahon na yun, ang simula ng eternity. Payag chapter 21 verse 6, sinabi pa rin niya sa akin, naganap na, ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ang sino mang nauuhaw ay bibigyan ko ng tubig na walang bayad na mula sa bukal na nagbibigay buhay. Ano ba ibig sabihin ng naganap na? Well, ang alam nating kasaysayan ng mundo o history ay tapos na. Ang mga mamamayan sa planetang Earth ay tapos na. Ito ay history na lamang, yun mga nangyayari sa mga oras natin ngayon. Siguro dito magsisimula yung bagong kalendaryo ng sangkatauhan na magsisimula ulit sa 000. Isa pa rin sa kapansin-pansin sa verse na ito ay yung nagsasalita sa pangitain ni Apostol Juan na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sinabi niya diyan na siya ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Meaning siya talaga yung Diyos na kumikilos noon pa, since Old Testament. Siya yung Diyos na kumakausap kay Eva at Adan, kay Noe, kay Abraham, kay Moses at sa mga Israelita since Old Testament times. Siya yung Diyos na nagsakatawang tao para abutin tayong mga tao na maligtas sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. At pagkatapos niya mabuhay na maguli, siya rin mismo ang nagbayad ng pagkukulang natin sa kanya. Siya din ang Diyos sa panahon natin ngayon hanggang sa paghahari niya dito sa mundo sa loob ng 1,000 taon. Siya rin yung Diyos na hahatol sa mga patay na di naligtas at hahatol kay Satanas patungo sa kaparusahang walang hanggan. Yan ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus na siya ang Alpha at Omega. Siya ang simula at ang wakas. Siya ang tunay na bida ng Biblia. Na Diyos na sinasabi ng Bible na dapat nating pagkatiwalaan. Verse 7, ito ang makakamtam ng magtatagumpay. At ako ang magiging Diyos niya at siya na may magiging anak ko. Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kaalayan, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam at mga sumasamba sa Diyos-Diyusan at lahat ng sinungaling. Ang magiging bahagi nila ay sa lawa na nagliliyab na asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Ang sabi sa verse diyan, ito ay makakamtam ng magtatagumpay. Sa dalawang verse na yan, ipinapakita kung sino yung magtatagumpay at sino yung hindi magtatagumpay. Sa verse 7 ay yung magtatagumpay at sa verse 8 ay yung hindi magtatagumpay. Ngayon, paano ba magtagumpay? Ang sabi sa verse 7, ang magtatagumpay daw ay magiging anak ng Diyos. Meaning, yung mga anak ng Diyos lang daw ay yung magtatagumpay. Ang tanong, paano ba maging anak ng Diyos? Para makasama sa magtatagumpay papasok sa eternity. Apakaliwanag at maliwanag pa sa sikat ng araw kung paano maging anak ng Diyos. Kung babasahin natin ang John chapter 1 verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Galatia 3:26, dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos.
Sa verse na yan, malino ng pagiging anak ng Diyos ay sa pamamagitan ng pananalig lamang kay Kristo Jesus, hindi sa pananalig sa ating mga gawa. Ang tanong, bakit sa pananampalataya lamang sa gawa ni Kristo at hindi sa gawa natin ang pagiging anak ng Diyos? Kaya ka naging anak ng Diyos ay dahil pinatawad na ang iyong kasalanan. Ang pagpapatawad na ito ang dahilan ng iyong kaligtasan. Kung babasahin natin ang Ephesians 1:7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Pinatawad na ang ating mga kasalanan. Dahil sa gawa ni Kristo sa krus, ang sino man manampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. At ang kasalanang ito ay kinalimutan na ng Diyos, pinatawad na. Kung babasahin natin ang Hebreo chapter 10 verse 17 to 18, kalilimutan ko na ang kanilang mga kasalanan at kasamaan, sapagkat pinatawad na ang mga kasalanan at hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Ayon sa verse na yan, kinalimutan na ng Diyos ang kasalanan mo kung mananampalataya ka sa gawa ni Kristo sa krus. Yan ang dahilan kung bakit wala ng kahatulan at yan ang dahilan kung bakit ka nagtagumpay. Yun ang tagumpay ng mga naligtas. Nagtagumpay sila dahil hindi sila nagtiwala sa mga sarili nilang gawa o sa mga diskarte nila, kundi ang basehan ng kanilang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagtitiwala sa gawa ni Kristo sa krus. Kaya yung nagtatagumpay ay yung nagtitiwala sa gawa ni Kristo at hindi sa mga gawa nila, hindi sa religion nila. Actually, ang sinasabi ng Biblia na ang Kristiyano ay higit pa sa mananagumpay. Kung babasahin natin ang Romans chapter 8 verse 37, "No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us." Meaning yung mga naligtas dahil sa nagtiwala sa gawa ni Kristo ay more than conquerors. Ang qualification para mapunta ka sa buhay na walang hanggan ay magtagumpay. Pero ang pagtitiwala sa gawa ni Kristo ay higit pa sa mananagumpay. Meaning, overqualified na sila para maligtas. Kaya siguradong sigurado talaga ang kaligtasan kapag sa gawa ni Kristo ka nagtiwala, hindi sa gawa mo. Ang basehan ng Diyos, kaya ka nagtagumpay dahil sa simpleng nagtiwala ka sa gawa ni Kristo. Ayon sa tinuturo mismo ng Biblia. Ayon sa tinuturo mismo ng bagong tipan. Ngayon, sino naman yung mga hindi magtatagumpay? Well, kung ang nagtagumpay ay yung nagtiwala sa gawa ni Kristo, kabaliktar naman ito ay yung mga hindi nagtiwala sa gawa ni Kristo. Sila yung mga taong nagtiwala sa gawa nila. Ano ba ang halimbawa ng mga taong nagtitiwala sa gawa nila para maligtas? Well, una, sila yung mga taong nagtitiwala sa pamamagitan ng kabaitan nila o mga good works nila na akala nila mapupunta sila sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. At sila yung mga taong nagtitiwala sa kanilang pinasukang reliyon para daw maligtas. Gaya ng sinasabi sa Galatians chapter 4 verse 4, sila yung mga taong tinanggihan nila yung gawa ni Kristo. Paano ba natin nire-reject si Kristo? Ang Biblia ay maliwanag dito. Kung babasahin natin ang Galatians chapter 5 verse 4, "Kayong nagsusumikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan, inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at tinatanggihan ninyo ang kagandahang loob ng Diyos." Sila yung mga taong nagsusumikap na maging matuwid sa pamamagitan ng mga gawa nila. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa kanila, inihiwalay nila ang kanilang sarili kay Kristo at tinatanggihan niya ang kagandahang loob o yung grace na sinasabi ng Biblia. At dahil hindi sila sumasampalataya sa mga tinapos na gawa ni Kristo, hindi rin malilimutan ng Diyos ang kanilang mga kasalanan. Yun ang dahilan kung bakit bibilangin ng Diyos ang kasalanan ng mga taong hindi naligtas. At majority sa mga kasalanang ito ay sinasabi sa verse 8. Verse 8, "Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil at mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kaalayan ng mga mamamatay tao, mga nakikiapid, ng mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyusan at lahat ng sinungaling. Ang magiging bahagi nila ay salawa na nagliliyab na asupre, ito ang pangalawang kamatayan." Kaya sa araw ng paghuhukom, kapag nakamatayan mo na sa mga gawa mo ikaw nagtiwala, sa mga gawa mo rin ikaw hahatulan ng Diyos. Sa mga listahan na yan, pinapakita na yung mga hahatulan ayon sa kanilang mga gawa. Ibilangin ng Diyos ang kanilang mga kasalanan
primary yung mga listahan ng mga kasalanan dito sa verse 8. Kaya yung mga taong ang basehan ng kanilang kaligtasan ay base sa kanilang mga gawa o religion, bibilangin ng Diyos ang mga kasalanan nyo at lisensya niya ito para idalhin kayo sa ikalawang kamatayan. Well, sa content na ito, nasagot na natin ang tanong sa number 1 ng ating listahan. Ano ang mangyayari pagkatapos magunaw ang mundo? Ang sagot po diyan ay papalitan ng Diyos ang bagong universe at may bagong planeta. At ang planetang ito'y tatawagin pa ring Earth. Ngayon, nasusunod na tanong, ano ba ang bagong Jerusalem? Lahat ba ng tao sa eternity ay glorified body? Ang mga katanungan na yan ay sasagutin natin lahat sa part 16b.